Right, let's go. Mag-sign ako. Alright, welcome to More Than Ink Podcast. I'm your host, Boots Brandon, and today we have a really special guest. Bisaya sa ni siya. I'm so proud of to call him now my friend and also striving isa sa mga great artist dito sa Pilipinas, I would say. Without further ado, Jan of Cool Tattoo. Yes, sir. Thank you. Welcome, brother. I know this is your first podcast, pero chill lang, bro, chill. Relax lang. Mukhang kinakabahan eh. Oo, nakabahan ako. Yeah, pero anyway, I choose you para maging one of the guests, bro. Kasi I've seen the progress of what you do, and especially the style that you do, which is I can relate, and also parang para sa akin ang ganda ng impact na ginagawa mo sa industry, which is na-accept na ngayon yung conceptualized tattoo na yun. Maybe let's start from your childhood. Paano ka ba lumaki? Saan ka ba lumaki? How do you end up being a tattoo artist? Yun lang, bro. Yeah, siguro lumaki. Okay, so originally, from talaga ako? From Southern Leyte. Silago. Yeah. Silago, Southern Leyte is, I don't know, malapit sa Surigao yata yun. Pero no, mas malapit sa Tacloban. 3 hours away from Tacloban. Tacloban. Okay. So yun, test, nag-start yung idea ko ng gusto ko mag-tattoo nung 17 na ako. Okay. Pero ever since 3rd grade, into art na. Actually, I don't even know kung art yun o tawag doon. Basta trip ko lang mag-drawing kasi nung 2nd grade, kita ko yung kaklase ko na nag-drawing ng trunks. Dragon Ball. Dragon Ball. Lahat tayo naman yun eh. Yes, sir. So, Dragon Ball, trunks, sobrang kuhang-kuhay. Alam mo, text? Thanks. Yung ganun. So, text, Dragon Ball, ang galing kuhang-kuha niya si Trunks. So, sabi ko, parang gusto ko ding maging ganun. Okay. So, lapis, papel, yung may mga red, blue na papel. Tapos yun. Elementary na Elementary, oo. Tapos, mga lang to, mga 90s. Kids na magkakarelate. I think 90s nga yun, oo. Tapos yun, nung 17, henna na. Okay. Kasi nakakita na ako ng tattoo artist. Pag Visayas area, henna talaga eh. Kasi ako nagsimula din ako sa henna eh. Actually, it was in San Pablo City. Okay. San Pablo City, Laguna. Okay. Oo, kasi my family moved a lot. Kasi iba-iba yung trabaho ng father ko. So yun, nung nasa San Pablo ako, 2nd year high school ako, tapos yung ate ko is 1st year college. Sabi niya gusto niya magpahenat. Kasi into band, into music na siya eh. Tsaka sa panahon na yun, ang lakas ng henna eh. No, para kasing bago talaga sa mata ng mga tao yun. So pumunta kami sa tattoo studio na legit na tattoo artist talaga. Kasi wala naman nung tabi-tabing henna dati eh. Kasi at that time, parang hindi pa masyadong marami nagtatattoo. Medyo tabu pa. Actually, nung sa Cebu nga, nung nag-henna ako, kailangan kong lumapit sa tattoo shop eh. Kasi 'di ba sinulog. Bawal maglagay ng mga tent na henna or whatever. Kung hindi ka tattoo shop tapos hindi ka nagbayad ng parang booth. So doon ako nagtrabaho ako doon sa shop na 'yun. Para makapag-henna ako. Ganun. Every sinulog. So yun, dinala ko ng ate ko doon sa tattoo place, yung tattoo artist nun is si Mang Mel. Okay. Mang Mel ng San Pablo City. San Pablo. Medyo, mga taga San Pablo, shout out Mang Mel. Kilala niya yan. Hindi ko alam kung he's still around kasi medyo ang tagal na yan eh. Tapos, ayun, from there, gusto ko nang mag-henna lagi. Gusto ko nang, naisip ko, pwede kong itattoo yung mga art ko, yung mga trunks, yung mga ganun. Kaso, yung mga Dragon Ball, ganyan. Kaso, nung time na yun, kung ano-ano pinapadrawing sa akin, nagtatry ako mag-drawing ng aeroplano, like, mga airplanes, blueprints, ganyan. Tapos, kinokopya ko yung mga blueprints, tapos yung mga realism na mga animals. Sa calendar. Yung calendar na may picture.
Pagka Pinapagawa piniflip sa'yo. ko, Oo. Okay. Drawing lang for fun, ganyan. So, medyo hindi ako magaling sa school kasi yun yung pinag-aaralan ko. Ang dami na Hindi natin. na makinig. One time, medyo napahiya pa ako kasi nasa likod ko na pala yung teacher. Sabi sa akin, sana ganyang kaganda yung grades mo, no? Nasa likod ko na pala siya. Ay, wala na. Huli na. Huli na. Pero di naman kulong. Well, after nun, paano ka, yung transition ng career mo, parang galing doon. Siyempre, hindi pa career yun. Parang, Hindi pa. siyempre, trip-trip mo lang yun, di ba? Trip-trip lang. Oo, wala lang. Trip-trip lang. Until nakilala ko nung second year high school. Well, yeah. Trip-trip namin nung second year kami ni Jimby. Best friend ko. Tapos, noon, lumipat na ako nung school ulit. Doon na ulit sa Leyte naman. Okay. Doon ako nag-third. Actually, first year ulit. So, ano ka lang talaga? Mas ako that time. Tapos, lumipat ako ulit ng school. Bumalik kami sa Leyte. Tapos, ibang course naman. Parang IT. IT. Okay. Kaso, IT ko, first year lang din. Kasi, ganun ulit, medyo mas mahilig akong hindi man bulakbol, kasi hindi man ako umiinom, wala akong bisyo, ganun. Pero, alam mo yung, music, patambay-tambay. Tambay lang. Oo, ganyan. Siguro, Art, ganyan. parang siguro napagod ka na din sa transfer ng Tapos, yung part na hindi ako magaling sa school okay. Yun yung parang nakakatamad mag-try. Kasi parang, marunong ako mag-drawing, tapos parang feeling ko magaling naman ako. I mean, sa sarili ko, ewan ko kung anong tingin ng iba sa gawa ko, pero gets. Feeling ko sa gawa ko, medyo natutuwa naman ako. So, yun yung medyo, yung ine-embrace ko nung time na yan. Tapos, nawawalan ako ng gana sa school kasi... So, that time, syempre, wala ka mang income noon, wala ka pang, or kumikita ka na nung time na yun? Wala. Hindi ako nagtatato noon Ano lang yan. Estudyante ako talagang... Actually, yung lolo ko kasi that time is the mayor of that lungsod. Sa Silago, mayor siya ng Silago. So, meron siyang, may in-offer sa kanyang scholarship. Parang scholars kami. Tapos kaso, yun nga, hindi naman namin, parang pinilit lang sa amin, kumbaga. Kasi hindi naman talaga ako sa mag-aral. Kaso, parang kailangan may matapos. Kasi, nakakahiya naman, no? Lalo na yung mayor mo, lolo mo, mayor, no? So, parang gano'n. So after there, bro, fast forward, parang, paano mo natagpuan yung tattooing after nung, ano na yun? Well, yun nga, pagka, nung medyo, nahihilig na talaga kami sa, nagdo-drawing na ako nung nasa Silago na ako, nagdo-drawing na ako ng tattoo art na. Okay. Ginagaya ko na yung mga... Ano yung may magazine kang nakikita? Yes, ganun. Magazine or online. Sa Google, ganyan. Hinahanap ko yung mga... Nanonood ba kasi ako ng Miami Ink Tsaka LA Ink. May nasa TV yun Grabe yun nung lumabas yun, parang nag-iba yung... Siyempre, nag-iba yung industry. Siyempre, may pros and cons dun Diba? Sa feedback niyon. Pero, okay din siya. Nakikita mo yung daily happening ng isang tattoo shop, no? Maganda rin kasi parang reality show. Like, parang kung anong nangyayari doon. Or minsan din kasi naiisip ko kung totoo ba yung mga marami akong naririnig na syempre scripted yun kasi talagang TV show siya Yun nga pag TV show kasi kailangan may flow yung may drama, may ganun talaga. Kasi nai-imagine ko, ba't sila naggaganunan sa harap ng camera, di ba? Like, diba, minsan nag-aaway. Yan. May nakausap akong artist na nasa isang reality show talaga sa Amerika. Hindi ko na nasasabihin pangalan. Pero yun nga yung sinabi niya, na kailangan pag-aawayin kayo, ganyan. Gets. So, at least may tension daw. So anyway, after nun, nakita mo yung mga show, parang nahilig ka. Yes. Tapos sa mga banda, that time uso kasi yung mga emo bands. Emo bands. Tapos mga rock bands. Taking Back Sunday. Yes, gano'n. Tapos lahat sila full sleeve. Lahat. Una ko nakita ng Mitch Locker. Ah. Tapos, wow, gusto kong maging siya. Gusto kong maging
Full. Alam mo yung full tattooed na payatot. Alam mo yan? Idol ko nun, The Used eh. Oo. Yun din yung parang, grabe yung mga ano ito. Pero hindi ko masyadong na-enjoy yung music. Yung look lang. Tapos Bring Me The Horizon. Okay yung Bring Me The Horizon kasi kahit pa paano may clean voice. Pero ang pinaka-favorite ko talaga of all time is Escape the Fate. Escape the Fate talaga. Hanggang ngayon, pinakinggan ko pa. Tapos, ayan. Sabi ko, gusto ko magpa-tattoo. So, sa klase ko sa school, tapos sa mama ko pa-tattoo, sino ba marunong dito sa probinsya ng tattoo? First tattoo ko is itong star. Star. Red pa yan dati. Tapos, yung nag-tattoo sa akin yan, hindi totoong tattoo artist. Ano yun? Nagtitinda siya ng fried chicken. Kaya, fried chicken. So, hindi siya professional tattoo Sorry, artist. brother. Grabe naman. Nagtitinda ng chicken tapos tinatawag ka. Yun nga eh. Kasi pero, May machine siya. Ha? May machine siya. Yun nga eh, homemade. Parang prison school. Okay. Diba? Prison school tattoo machine na parang made out of parang ballpen. Tapos may dynamo. Alam mo yung toy car. Yun talaga, Yeah, prison school nga eh. Tapos yung needle is yung guitar string. Guitar string na pinakuluan, tapos tinulis, tapos pinakuluan para medyo safe. Yun. May gloves na, walang gloves na nun. Rotring ink. Yung mga nag-green. Red naman eh. Pag may nakita kayo mga tito nyo, yung mga tattoo ng green, yun. Yun. Rotring ink. Hindi siya pang balat. Pang ano siya, pang computer or pang print or something. Buti lang red ink. Red. So hindi siya mag-green. Red siya. Pero ngayon, di mo na pina-cover up kasi parang yun na yung story mo. Oo medyo parang nagkaroon na ng di ba? Minsan hindi kasi, ewan ko kung sa tattoo artist. Minsan hindi ko na tinitingnan ko yung tattoo. Yun nga rin di ba? Ang lakas natin tumingin ng tattoo ng iba para, pero minsan pag sa sarili natin, parang hindi na no? Kahit nga ako, yung right ko, parang, hindi ko siya kaka-cover up kasi dahil ang daming story dito. Ano sa'yo? Di ba? Importante na rin sila parang eventually, habang tumatagal, nagiging mas valuable na sila for you. Tsaka may narinig akong client na, pag yung tattoo artist na sobrang pangit ng tattoo, magaling yan kasi pinapaktisan yung balat niya. Totoo yun. Pinapaktisan ko yung balat ko. Pero paano mo tatatuan yung dito mo? Hindi, pa ako lang. Mostly sa legs. Legs talaga. Yun yung abot mo eh. So after dun bro, yun, nagpatattoo ka na. Then eventually, how did you end up na, ako din magtatattoo na din ako. Paano nangyari yun? Actually, bago ako nagpatattoo, sinasabi ko na sa mga friends ko na gusto ko maging tattoo artist. Talaga. Yun talaga na yung pangarap ko ngayon. Kasi, for the longest time, usap-usap. Alam mo, you know how kids, mag-uusap sila ng pangarap, ganyan. Iba doktor, iba police. Astronaut. Iba dinosaur. Pero, ako noon, hindi ko alam, like, ano ba ako? Ano bang gusto ko? Tapos, eventually, gusto ko lang mag-drawing. Tapos, alam mo yan, wala pa yung interest ko sa profession eh. Kasi, parang laro-laro. Alam mo yan, may pagbata ka. And for sure, hindi mo pa iniisip yung pera nun. Hindi pa. Gusto kong ang gusto mo lang, ang usapan nyo is, anong gusto mo in the future? Parang ganun lang. Hindi, ang pera, siyempre, ang sagot ko lang, ang pangarap ko is, yumaman, I guess. Kasi yun naman ang basic, di ba? Maging financially free, yun siguro yung basic na sagot kapag hindi mo alam kung anong pangarap talaga professionally. So, noon, sabi ko, siguro magkapera or, make it in life, however, di ba? Ba't mo naisip na, okay, tattoo artist yung gusto ko? Kasi dun nga, dahil sa music, dahil sa banda-banda, influence ko, magkano yung siguro, they paid naman siguro for the tattoo kasi like, it takes skills and ganyan. Kasi alam ko, binabayaran naman talaga yung tattoo. So, tsaka sa panahon na yun, talagang pag tattoo artist ka sa mga banda, mga artista, basta kahit hindi pa artista. Pag tattoo artist ka ng banda, mga rapper, kagaya ni Mr. Cartoon, yun sila Snoop Dogg, diba? Sila Eminem. So, noon kasi parang sa banda talaga mo makikita yung mga tattoo no? Kasi yung sa hip-hop culture kasi, yung mga tattoo is parang, I don't know kung tama yung intindi ko, pero I think it's
para magkaroon ka ng street creds. Para din siya, hindi, part talaga siya ng culture. Ayun nga. Yung tattoo. Kasi, syempre, kung nasa gang ka, may specific sign kayo eh. Di ba? So, parang ganun. Sa banda, talagang looks eh. No? Talagang, looks. Talagang character nila eh, no? Ang astig nila, tas okay sila. Tas parang medyo halos kaya mong ma-pull off kasi medyo yellow naman tayo or like brown naman tayo. Hindi mo totally. So gets, yung iniisip ko nun, gusto kong maging escape the fate yung itsura ko ganyan. So sabi ko, may pera naman siguro sa tattoo. Tapos yun nga, nung nagpatato ko ng ate ko, mahal yung henna, 500. Okay. 500 yung henna lang. Sabi ko, talaga ba? Ano pa, how much more yung kung totoong tattoo na talaga. Okay, sige. So yun, nag-try kaming umorder ng ni Jigger. Si Jigger actually talaga yung pinaka sabayan kong first time talagang mag-try mag-tattoo. Bumili, nag-ambagan kami ng tattoo machine kit. Ano siya? 10,000 pesos pa that time. Kit na siya, meron na siyang lahat. Actually, coil, dalawang coil. Yung parang box na black tapos stainless yung ano. Yeah. Bumili ako nun. So ano siya, meron siyang parang set na, di ba? Yeah, set. Yung grips niya pa yung blue and red. Yung magaan, parang aluminum. Aluminum. Ang lakas, ang bilis mahalo straight. Pero before that, gumawa rin kami ng prison school na tattoo machine. Kasi dahil nga dito, kaya kong gawin yun. Lalo na ito, mabuting ting kasi si Jigger. So, kaya niya mag-imbento. So, naggawa-gawa kami ng machine. Nananakbo naman, tinatato namin sa sarili namin. Tapos nagbubura. Okay. So, hindi siya talaga there. Parang nagsusugat lang kami sa katawan. Na-try ko yan. So, sabi naman, sige, bili tayo ng totoo, baka kung sakaling anong mas so, yun, saan mo nabili yun? Online. Actually, 3 kami nagambagan. Meron pang, kasi that time, si Jigger is nag-work as parang computer shop manager. Uso dati yung computer shop. Okay. So, before may access siya sa online. Yes. Nakikita niya. Okay. So meron siyang computer shop manager siya. Anong year ba to? Wala pang touchscreen na phone to, for sure. Di ba? Or meron na? Meron. Wait lang. Hindi, kasi Nokia, naalala ko. Nokia pa. Nokia yung phone ko that time na may makapal. Pinaka-high-tech siguro yun yung Motorola eh. Yung pag may Motorola ka nun, di ba? So tapos, kasi pag nag-online ka, talagang pupunta ka sa internet cafe. Yeah. No? So may access siya doon sa internet. Yeah, YouTube. Tapos nakita niya na, may tattoo machine na benbenta. Actually, 3 kami noon kasi nagka-idea. Kasi kami ni Jigger, kilala na rin kami. Kasi maliit lang yung Silago eh. So parang halos lahat ng taong kakakilala. Kilala, okay. So parang, yan, anak ni ganito, anak ni ganyan. Marunong yan mag-drawing, ganyan. So, dahil meron kaming creds na ganon, so, baka may magtiwala naman sa atin. So, kahit pa paano. So, then may nagtiwalang, yun nga, yung owner nung computer shop. Nagambag din siya. Ayos naman. Oo. Kasi parang gusto niyang siguro nag-isip siya, ambag ako dito para tatuan ako nito. Tatuan namin siya din. Yes, tatuan namin siya and at the same time parang business niya. Nice. So parang kami pa-practice tapos yan. So yan, practice kami. Tapos kaso hindi kami magaling nung siyempre. Hindi kami magaling. Kahit magaling kami or like marunong kami mag-drawing, sanay kami mag-drawing. Iba sa machine. Yeah, bro. Kasi, I think kailangan na malaman ng mga tao to eh. Kasi, I mean, I'm not saying na hindi lahat talagang hindi matutunan yung tattoo. Kasi lahat ng mga bagay pwedeng matutunan eh, di ba? Yeah. Kaya nga, kahit magaling ka sa papel or sa whatever, pero iba yung dealing ng skin eh. Yes. Di ba? So, paano yung experience nun? Kinakabahan ka ba? Well, umpisa kasi sa balat ko. Kasi wala naman nagtitiwala. Tapos gusto ko makita kung ano yung process talaga ng healing. So at least makikita mo, okay, kailangan next time didiinan ko ng konti or the light, ganun. Tapos day by day, nakikita ko na the third day, nagbabalat. Alam mo yung mga ganong stages ng healing. At least alam mo yung process. What stays, what doesn't, parang ganon. So, anyway, yun nga, parang
So sige, practice kami. Gumawa kami ng portrait ng Jesus. Dalawa pa kami. Oh, Ganito lang kalaki, parang sabay kayo. palm size. Sabay kami, palit-palitan kami. Umabot kami ng halos 24 hours. No? So, parang back practice. nung tao. Tapos, Grabe naman. isang piece lang. 24 hours, dalawa pa kami. Tapos, ang ending, pangit pa. Kasi siyempre, parang pinifigure out nyo, no? Lahat. Walang nagturo sa Kasi inyo. wala nagturo sa amin. Tapos sabi ko, shit, parang kailangan ko yata mag-apprenticeship. Okay. So, yun, actually, nung medyo wala talagang nagtitiwala sa amin masyado, tapos ako lang nagtatarto lang sa sarili ko, ganyan. Eventually, sabi ko, kailangan ko yatang mag-apprentice. Okay. So, nag-try ako nung napasok ako ulit, first year ulit, na school, sa Tacloban naman, na-meet Ilang beses ka ba nag-first year? 3. Iba-ibang course. So, Masscom, IT, ngayon, HRM naman ako. Kasi at least 2 years lang. Sabi na nanay ko, kaya pa. kahit matapos mo man lang yan, anak. Kasi, may matapos ka man lang. So, sige. So, hindi, as you can guess, hindi ko natapos. Hindi ko pa din natapos 2 years. Hindi ko pa rin natapos kasi, nung nandun ako, na-meet ko na ngayon si Kuya Palong. Si Palong. Si Palong. Shout out. Legendary talaga to si Palong. Ikaw next, Palong. Oo. And si Kuya Palong, yun yung una kong mentor talaga. Sabang galing. Nakita ko sa Tacloban, nagkasabay kami nun. Na-meet ko siya sa Tacloban. Kasi nagkasabay kami bumili sa tindahan. Same kami na binili. Sprite at Marlboro. Hindi ko na talaga ito nakakalimutan. So, pag nanood nito si Kuya Palong, matatawa yun. Hindi ko nakalimutan. So, yun. Parehas kami nang binili. Pero una ako bumili. Tapos, umupo ako doon. Naghihintay ako sa binili ko. Tapos, mating siya. Tapos, Sprite and Marlboro. Nasya ka? Same kami nga. Tapos, nakita ko, daming tato. Sabi ko, ganito yung gusto kong itsura ko eh. Dami yung tato talaga. Like, full sleeve. Tapos, may neck. Tapos, sabi ko, ganyan gusto kong look. Gusto kong maging blasted. Kaso, nasa school ako. So sabi ko, hindi pwede. Yari ako sa tatay ko. Tapos, anyway, sabi ko, Kuya, tattoo artist ka ba? Sabi niya, oo, alam mo yung Black Samurai. Black Samurai pa dating studio niya, Makati. Under Butch Rosca. Sir Butch, shout out. Shout out. Nasa, ano yata siya ngayon? Belgium. Parang nasa Belgium. Grabe din. Sana ma-interview natin yan, si Sir Butch. Butch Rosca, yan. Anyway, siya yung Japanese yata, traditional Japanese, na large scale. Tapos yun. Sabi ko, pwede kang mag-apprentice sa kanya, kay Kuya Palong. On the spot? Doon sa tindahan? Sa tindahan. Sinabi ko. Na gusto mo mag-apprentice? Hindi mo siya kilala? Hindi ko siya kilala. Kakakilala ko lang sa kanya. Sabi ko, yung tattoo artist, sabi niya, ganito. Tattoo artist ako sa Makati, ganyan, kay Under Butch Rosca. Pero nagtatattoo rin ako dito sa Tacloban. Sabi ko, posible kaya mag-apprentice ko siya? Pwede naman. Siguro, pakitaan mo ko ng portfolio, obviously. Mga drawings, ganyan. So, yun. Sabi ko, shit, wala akong portfolio. Gawa ka? Kasi yung mga drawing ko noon, drawing, wala na. Hindi talaga siya. Rename ko, tapos kinalimutan ko kung nasaan. Hindi kasi kumbaga, that time kasi ina-explore ko yung mga styles. So, wala akong favorite. So, tinatry ko Japanese, tinatry ko yung New School. Uso pa dati nun yung New School eh. Alam mo yung parang cartoonish na 3D na caricature. Parang sino bang magaling nun? Nakasama ko sa Party Paradise yun eh. Yung mga malaking mata. Ganun, parang Neo na cartoon style. Yeah. Na-imagine ko, naalala ko yung isang name nung pinafollow ko dati, Victor Chill. Victor Chill. Yung mga tattoo machine na inaano niya. Yeah. Ganda nun. Interesting yung concept ni sir kasi binabalik niya yung imagery. Yes. Sabi ko, tapos yung contrast ng kulay niya, ang ganda ng kinalabasan eh.
Oo. Yung mga background niya, yung solid outline, pero yung shading, realistic. No? Kaya nga realistic yung alam mo yung dimensions, yung values, grabe. Yeah. So, like, Actually, kaya may mga neutral din ako parang ganito, yung sa machine ko. oo. Si Carlo nagtattoo, shout out. Parang doon din kay Victor Chill yun kasi puro din mga tattoo machine yung dinadrawing niya, di ba? Talagang nahanap ko pa yun sa tapos ipapaprint ko pa. Papaprint ko yung reference, yung mga tattoo. Tapos kokopya-kopya. Yeah, so after nun, hinanapan ka na niyang portfolio. Paano gumawa ka ng portfolio, binigay sa kanya? Paano ba nangyari? Oo, bali sabi ko, sige, saan ba kita pwede makita ulit para ko sa'yo. Pero that time yata, may Facebook na ako. Okay. May Facebook na ako. So, sinisend ko na sa kanya online. Yung mga gawa mo. Okay. Tapos, ko na, actually, nagka-bagyo nun yung Yolanda. Oo. Yolanda. Grabe yun. Yung Talagang, Tacloban yung natamaan talaga no? Buti na lang, wala ako nun dun sa Tacloban. Pero nasa Silago ako. So parang tinamaan din talaga kami. Pero hindi kasing lala nung Yolanda, yung Tacloban area. Yeah. So pumunta kami dun. Parang ang daming talagang casualties everywhere. Tapos mabaho na ganyan. Grabe yan. After nung makarecover, siguro mga a year or 2 years, 1 year after Yolanda, medyo recover na yung city. May pasok na ulit. Sila, exhibit sila. Nag-show sila Kalong. Tapos sabi niya, sali ako. Sabi niya, dalang artwork mo, sumali ka. Kinabahan ako kasi parang sinallenge ka yun na, parang testingin nga natin itong batang to. At that time, hindi ko alam kung ano intention, pero I took it as parang, ang bait nito. No, syempre. Wow! Talaga, pag kakatiwalaan mo ako sa ganito, so, so I guess, sige, susumali ako, gumawa akong painting, talagang binuhos ko yung kaluluwa ko siguro, sa painting. Gusto siguro din niya makita talaga yung confident mo. At siguro kung willing ka ba talaga sa challenge. Tinetest siguro, I don't know. So yun, binuhos ko talaga yung kaluluwa ko doon sa artwork. Kaya, kaso, medium ko nun is, I don't know, something na nabili ko lang sa National Bookstore. Parang, yun nasa parang garapon na maliliit na hindi ko na alam. Cheap lang siya. Tapos, mga niwa lang, hindi ko alam. Pero canvas to canvas. Hindi mo alam kung watercolor, acrylic, hindi mo alam. Nakalimutan ko na yung kung anong ginawa mo nun, ng artwork mo? Parang scene ng bagyo. Hindi siya tattoo artwork Painting siya talaga na ngayon, nagki-cringe ako pag na-imagine ko yung itsura nun. Kasi, syempre, yung skills ko nun is iba na sa kaya ko ngayon. Syempre, kung ano yung inspiration mo, so, yung parang, yung inaano mo, yung parang bagyo na yung painting ko nun is from memory. From memory siya, so walang reference. So, kumuha ko ng bagyo, may tubig, tas nalubog yung Jollibee. Anong ganun? Tapos, pagdating ko sa show, sabi ko, shit. Kasi, grabe yung mga artworks. So, ang ginagawa ko dito, parang, the fuck? Nakahiya. So, wala lang, sabi ko, ito artwork ko. Tapos, wala lang, tinanggap ni Kuya Palong, tapos sinabit niya. Andun si Sir Ricky Santana. Wow. Tapos, I believe, binigyan niya si Klish. Ano na kilala si Klish? Kilala ko si Klish. Klish Garcia, diba? Binigyan niya si Klish ng tubes, yung grip. Yung black, blue, and red grip. Pero this is more, parang mas expensive na klase. Yung makakapal. Gorilla Grips. Yung metal talaga. Yeah, metal talaga na Gorilla Grips. Binigay, sabi ni Ricky, naalala ko, para sobrang big deal na yun. Di ba? Sabi niya kay Klish, kasi nililigpit ni Klish yung setup. Tapos sabi niya, nagtatato ka? Sa'yo na yan. Parang ganun lang. Lahat siya. Sabi ni Klish, yes. Sabi ko, swerte. Sabi ko, sabi ko, eto na talaga yan. Eto na yung ipupurso ko kasi nakikita ko yung mga aura ng mga tao, ng mga tattoo artists. Nagustuhan mo agad yung community. Yung community. Tapos, aura ni Sir Ricky. Pag kasama mo din sa isang kwarto yun, grabe din kasi yun. Goosebumps. So after dun bro, kumusta? After nung show,
Yeah, after nun, ano nang after nun? After ano ng show, nagtuloy-tuloy na akong mag-tattoo-tattoo sa sarili ko. Tapos, one time, gusto ko naman pinaayos ko to kay Jigger. Mm. Pinadagdagan ko ng tattoo machine. Tapos, pin-outline ako ng black. Kaso, yun nga, hindi kayo marunong. Itsura niya. Tapos, sa kabila, lagay ko yung pangalan ng family ko. Anyway, nag-practice talaga kami ng tattoo, ng machine na meron kami. Oo. Tapos, after nun, medyo maayos-ayos na yung gawa ko. Sabi ko, kailangan kong magtuloy-tuloy mag-apprentice. So, nag-show up lang after class. Actually, hindi kami tattoo wait, napasok ka sa shop ni Palong? Actually, wala siyang shop. So, kung nasaan siya, pupunta ako doon. Okay. Yun yung parang, at least makikita mo siya nagtatattoo. Oo. Pero that time, may shop si Klish. Okay. So, Okay. doon tumatambay sila yung mga tattoo artists sa shop ni Klish. Okay. So, pupunta ako doon. This is in Tacloban? In Tacloban. Okay. Nanonood ako kay Klish, nagtatattoo. Kasi nagpatattoo na ako kay Klish talaga. Itong wolf. So, nag-design ako. Ang reference ko is Sasha Unisex. I don't know if you're familiar, pero Russian female tattoo artist. Ang pangalan niya, Sasha. Neo-Cubism yata? Kasi, hindi ko sure kung Cubism. Sobrang lumakas na yan yung panahon na yan yung style talaga. Medyo Cubist effect. Pero, anyway, yan. Sabi ko, ito, design ko, kay Klish. Tattoo mo sa akin, pero somewhere tago, kasi bawal pa ako. Sabi sa akin, ayun kitang discount. Or like, hindi ka maalala ko ano yung deal namin nun kung libre ba or discounted. Basta dito ko ilagay. Gusto niya dito ko ilagay. So, challenge yun kasi ayaw mo makita no? Yun nga kasi feeling ko gusto niya dito para mas komportable kasi nakagano flat. Or gusto niya na i-push ko na yung tattoo, yung career. Alam mo yan? So, hindi ko alam kung how to take it. Ito na yun, pag natattoo ka to sa labas. Sige. G na lang. Tapos yun, nagutago sa atin, eventually nahuli. Tapos wala na, tinuloy-tuloy ko na, tinatawag ko na yung pa ako, hindi na nagreklamo yung parents ko. Hanggang sa, nag-decide yung tatay ko na pumunta ulit ng Manila. This is in Alabang naman. Okay. Tapos, that time, taga Santa Rosa kami. Doon kami nakatira. Pero sa Alabang yung trabaho niya. Trabaho ng tatay ko. So, umuwi-uwi lang kami doon. Sa Alabang, sa Santa Rosa, malapit doon is Binyan. So, may na-meet ulit ako na isa pang mentor. Tapos, dun na, parang, actually, I don't know, kilala mo si Alan Mandy? Di ko siya kilala, siguro. Pero nakita ko na yan, siguro yan. Ayan. No? Parang nakita ko na yan. Yeah, anyway. Mahina ako sa pangalan Ayan. Anyway, start ako doon. Tapos, eventually, nag-start na rin akong magtato-tato na lang sa bahay. And then, I quit na doon sa studio. Tapos, eventually, nakuha ako sa Whiplash. Okay. So, Whiplash na, ngayon, nakuha ka na sa Whiplash. Yes. This time naman, after ko kasi 5 years ako sa, apprenticeship. Parang 3, something, 2? Hindi ko na maalala. Basta, 5 years ang alala ko na, hindi ko alam kung 3 kay Palong or 2 kay or 3 kay di mo na malala. No, basta 5 years. Tapos nakuha ko sa Whiplash nung umalis si Ma'am Denise Delaney. Okay. Yeah. Yung American traditional style. Yeah, that. Wait, try kong i-align yung story. Well, after nun, nag-apprentice ka nung nakilala mong bagong mentor. Yung nakuha ka sa Whiplash, yun na yung nagtatattoo ka na talaga. Yes, nagtatattoo ka na ng client. Hindi, actually, nag-quit na ako dun sa apprenticeship. Okay. Kumbaga, kasi natapos mo na yun. Natapos ko na yun. Nagtatattoo na ako outside. So, medyo may mga... nag-home service ka na? Yes, home service. Okay. May clientele na. So, ka na? Marunong ka na nun? Yes, medyo okay na ako nun. Medyo nagcha-charge na ako nun. Hindi mataas, pero sakto lang. Sakto lang, pang supply, pang foods, ganun. Paano nangyari na napasok ka sa Whiplash? Nag-send ka ng portfolio or nakita ka nila? Nung nag-quit si Ma'am
Actually, hindi ko alam kung nag-quit siya, pero anyway, I wouldn't go there. Pero Let's say kung wala na siya pag-alis sa niya, Whiplash, okay. kung wala na siya sa Whiplash, kailangan nila ng Bagong artist. So, nag-hiring sila. Ah, And then, nag-post sila. nag-message ako. Nag-apply ako. Ah, yun pala nangyari. Tapos, parang marami yata nag-apply, tapos hindi ko alam kung na-interview nila lahat, pero umabot sa point na parang bumili ako. Ito nakakatawa eh. Kasi bumili ako ng parang burger sa Angel's Burger, malapit dun sa tinitira ko sa Santa Rosa. Yan sabi sa akin nung tindera, nung bumibili sa tindahan. Sabi, tattoo artist ka ba? Sabi ko, oo, tattoo artist ako. Actually, nagtatatong ako sa Whiplash eh. Sabi ko, name ko. Kasi di naman to magpapatato, tapos di man ako kilala nila. Parang question lang, random question lang. Tapos kinabukasan, punta daw ako sa Whiplash. Okay. Punta ako, in-interview ako ni Kuya Yok. Shoutout Kuya Yok. Sino yung sinabihan mo? Napunta? Di ano? Ang sabi niya, wait lang. Dineclare mo na sa random na tao. Yes, sa random na tao. Tapos, kinabukasan, minessage ka ng Whiplash na pumunta ka. Okay. So, pagpunta ko doon, in-interview na ako nila Kuya Mike, nila Kuya Yok, John T. Shoutout, Whiplash guys. Shoutout, for sure. Punta ako dyan. Actually, nakapag-guest din ako. Hindi naman guest, nakapag-tattoo na din ako dyan. So, Whiplash? Oo, si Denise, tinatuan ko siya. Ayun. Tapos ako din tinatuan niya. Ayun, so, nangyari, yun, na-interview ka na. So, after nun, so parang, hindi ko pa alam. Sabi, kontakin daw ako ulit. So, hindi ko alam kung tanggapan ko. Then, few days siguro after nilang ma-interview lahat ng mga aplikante. Pinilian nila. Nakuha nila ako. Parang, sige, start ka na, ganito, ganyan. Kaso, yung logistics nga, kailangan mong lumipat from Santa Rosa, magre-relocate ka ng Parañaque. Okay. Sa Parañaque. So, yun, simula na ako sa Parañaque, tapos, dun na, start na akong mag-tattoo ng kahit ano. Pero sa walk-in shop kasi may Whiplash eh. So, it's okay, kasi hindi ko pa naman nahanap yung style ko talaga. At least, okay na, alam mong may kikitain ako sa isang buwan. Okay. Una ko yatang cut is 20,000 sa isang week, like 7 days. Doon na. Parang, tapos sabi ko, wow! Pero ito, that time kasi, ako yung pang gabi. So, may duty sa umaga. Tapos gabi. Yung mga late sessions, ako na yun. Mga late na walk-ins. Kasi yung BF dati, Parañaque, spot siya na parang poblasyon. Okay. Like party place siya. Maraming pong pag ganun, gabi din no? Parang dyan, sa shop ko. Gabi. Pag gabi, maraming random, na walk-in, papatato, kung ano-anong design. Ayan. So, ako yung pang ganun. Kasi sila Kuya Yok, sila Kuya John T. Umuwi na maga. Kasi iba na yung nila. Anyway, yun. So, dami kong ginagawa, pero I don't mind the work eh. Kasi parang passionate ako nun eh. Talagang hindi laban na laban. Totoo yun. Reward na lang talaga yung pera eh. Pag ganun eh. Kasi, well, sad to say, ewan ko if you agree about this, bro. Kasi, sad to say na daming gusto maging tattoo artist dahil sa pera. Within like, kasi ewan ko ang dami na nag-apply sa akin. Lagi kong unang tinatanong, bakit mo gusto maging tattoo artist? Ang unang laging sagot is, maano kasi ako sa financial eh. Di ba? So parang, doon pa lang, parang shoot. Parang off ka na, di ba? So, hindi naman lahat. I'm not saying na generalize. Pero, siguro nakita nila yung lifestyle ng artist ba? Or kitaan, ganyan. Well, wala kang talagang iniisip noon na pera-pera, basta gawin mo lang yung ginagawa mo. Kasi ang nasa isip ko noon is, alam mo saying na malayo pa pero malayo na. Parang feeling ko may na-achieve na ka ako. na. Wow. I mean, hindi malaking achievement, pero like, I mean, that time malaki yun I mean, don't get me wrong. Big deal talaga yun. For like,
Baka kasi baka mabasa ko ng magalit yung Whiplash. Walang magka-cancel yan. Walang magka-cancel. Pero kasi, as a starting or like, as a young Naintindihan kita hungry kasi tattoo artist. lahat naman tayo kahit ako nagtattoo ako sa 032 Tattoo sa Cebu. Para sa akin parang big deal talaga yun. Diba? Kasi parang shit, ito na legit na tattoo shop talaga ito. Nasa Mango Square, nasa lahat, parang walk-in talagang doon mo makita professional talaga ganyan. Yun, big deal talaga yun for sure. Lalo na sa sitwasyon mo, palipat-lipat ka, ganyan. Tapos ang tagal mo parang nag-apprentice ka for 5 years. Now, finally, may tumanggap sa'yo na tattoo shop na talagang parang hinahayaan ka na gawin ang gusto mo. Ayun, may client. Sige, tatuan mo agad yan, di ba? Big deal yun for sure, bro. Oo. I mean, galing sa pinanggalingan ko sa Santa Rosa, hindi ako kumakain masyado nun. Tapos naging Whiplash ako. Hirap kumita, 1.5 ang laki ng ginagawa ko nun. Pero nung Whiplash ako, maliliit, marami, nakakapagod, pero 20,000, 1 week. Oo, di ba? Flex ako kaagad sa nanay ko. Sabi ko, nag-aambag ka na sa kuryente, gano'n. sabi ko, matay na, big time na ako. 20,000 ako, isang linggo lang. Ang daming tao ngayon, 20,000 isang buwan. Diba? Sabi ko, tas yun, tonto yung nanay ko, sabi, buti naman. Parang siguro, na-feel ko na may sense of like relief sa kanila na may natunguhan yung trip ko. Yeah. Ano yan, ako din ang tagal din ng mama ko na may pupuntahan ba talagang ginagawa ko. Well, sa akin naman talaga yung parents natin, hindi kasi sila nag-grow up sa generation natin na talagang by the book sila kung ano yung nakikita nila sa parents nila, yun talaga diba? So, siguro ang gatsap ng feeling ng mama mo nun na nakita niya yung anak niya na okay, at least kaya na niya, gano'n. I imagine nga, baka proud. So, for sure bro. So, sige. So, tinuloy-tuloy ko lang. Tapos, yun, talagang hinanap ko. Hanggang sa, pag tumatagal ka sa walk-in shop, ginagawa mo lahat ng style. Sa Bisaya pa, nabaid ka ba? Yung machine kasi, parang hindi mo na namamalayan na... Coil to ha, coil pa. Coil. Yung mga machine, hindi mo na namamalayan na gumagalaw. Kumbaga para sa'yo, parang ballpen na lang to. Yeah. Gets. Tapos nilalaro mo. Umabot na sa point na hindi na ako sumusunod sa, di ba may YouTube, may ganito dapat yung volts para pumasok, ganito dapat yung speed ng kamay, ganyan. As in, hindi na ako sumusunod doon, bahala na ako. Pero minsan, alam mo na malinis yung gawa mo. Minsan control mo na siya. Yes. Kung may gusto kong palabasin na texture, I go all the way down. Minsan, I go all the way up. Depende ko anong gusto kong texture, depende ko anong gusto kong values, anong gusto kong labasin. Lalo na sa coil, kasi pwede mo talaga siyang laruin no? Binebend pa dati yung back spring. Para mo ba extra binibend mo pa din ba yung needle? Bend para yung needle. Mag sa dulo. Bend yung needle. Tapos, yung back spring dati, binibend pang ganon para extra stroke. Extra, Kung gusto mo ng color packing, mas malayong flow, mas maraming laman. Yeah. Tapos, magbubukas ka ng 5RL lighter. Boom. Bubuka. Ano? Na-try mo ba yung diamond tip? Diamond tip? Yes. Diamond Ganda tip. nun? Try ko pa nga yung hinuhugasan ng mga tips Hassle ko, no? Stainless lahat, hindi ko na tapos yung middle ang haba. Haba. Sa mga baguhan ngayon, yung middle, ganito na lang. Yung middle noon, ang haba. Tapos, kailangan, lahat, kailangan i-sterilize mo pa. Parang, after ng araw mo, hinuhugasan mo lahat, di ba? Hugasan ko lahat. Para lahat. bukas, sterilize ka na. Actually, kada client, hugas. Hugas. Tapos lahat. Sterilize, autoclave, ganyan, Lahat. ultrasonic, Ang daming process noon, no? Tapos tutuyuin mo pa. Buti nga, hindi ko naabutan yung gagawa ka ng sarili mong needle. Yun yung malala. Na-interview ko si Boss Ronin yan. Grabe doon pa. Proseso niyan. So, ayun bro. So, after nun, dire-diretso ka na nun. Diretso na ako nun. Tapos, eventually, Chate Botch, ayoko na pag-usapan yung mga part kung bakit ganito, ganyan. Pero basta, naging Tattoo Nebula na ako. Tapos,
Si Ate Butch pa rin nagmamanage sa akin Okay. that time. So sa Tattoo Nebula doon, sabi ko kailangan kong medyo may gusto na akong may favorite na akong May niche na ka na style. nakikita. May gusto na akong style. Mm. And then I found out na colorblind ako. So Okay. for the longest time gumagawa ako ng mga cubism. Kaya pala hindi ako okay sa realism na color. Okay. Kasi colorblind ako. Wag lang ba? Baka ganun din ako Kasi, ewan ko, black and, Diba? Kahit tingnan mo yung portfolio ko, puro black and white Yun nga kaya ako nag black and gray kasi yung color realism ko, lalo skin tones, hindi ko maano. Tapos Di mo minsan matansya, lagi akong nakikipag-argue about tones like orange yan. No, that's pink. Ganun ba? Ganun Parang siya. one tone down ako. Okay. Alam mo na talaga. So sabi ko, mali ako. Tapos parang everybody says, ganito yung kulay na yan. Tapos ang akala ko, orange siya. Pero ang tingin ng iba is pink. Okay. So, doon, sabi ko, black and gray na lang ako. So, practice ko, in-explore ko yung black and gray kasi, naman black and gray, it's an ocean. Pero, Yeah. I try to narrow it down kung ano talaga yung trip ko. Tapos, yun, nag-start ako ng stippling. Mababang volts, all the way down to 4, 3, o kung anong kaya ng machine. Kasi minsan may machine, trinay ko ibaba, hindi na makapalo. Ano na to? Pen na to, pen. Or Rotary. Rotary pa. Rotary na. Ito na yung RCA na. RCA. RCA na. Tapos, pero ano pa rin siya, standard needle pa rin. Parang sliding. Meron akong ganun yung Bishop. Diba? V6. V6 Meron din na ako Bishop. ng dati. Tapos binenta ko na. Nung nabili ko yun, parang ang proud ko nun Big deal yun. Bishop. Di ko Sabi yun Parang, ayun. Ako naman, Chicano style talaga. Yun talaga yung pinaka-paborito ko. Tapos may naging idol ako nun, si Jun Cha. Nung mga statue niya. Sabi ko, shit. Ewan ko, gustong-gusto ko talaga siya. Parang, and that time naman, yung nafa-follow ko nun is si Lil B. Si Lil B. Kaya ba stippling? Oo. Pero that time, stippling pa siya Ngayon kasi, naging Japanese na Ang din yan, Gusto ko yung contents niya kasi nagtatattoo siya sa beach. Tapos parang gagawa siya merong era sa tattoo industry na naging Lil B era na lahat ng tao parang ginawa yung bold outline. Tapos stippling sa loob. Alamin ko, talagang sinusundan ko din yun. 2014. Parang yun yung era ni Lil B. Kasi syempre, iba na sinasabi, parang, idol mo si Lil B. Di ba? Si Boots ako sila Ching, sila Franz. Kaya tawag ako ng Lil B noon. Kasi yun nga, nag-i-explore din tayo noon Pero yun nga, yung part na yun, siguro, ayun, Lil B, nag-ano ka na, tawag dito, stippling, and then, eventually, ano pang nangyari after nun, bro? Di stippling, no? Tapos, in-explore ko, kasi mukhang stone-ish yung gawa ni Lil B. So, sabi ko, baka kaya ko mag-stone. So, nagso-stonework ako, ganyan. Tapos, one time, yun nga, kailangan namin mag-guest sa unang hirit. Tapos, kailangan ko ng pyesa na madali for me. Kailangan ko matapos kasi yung segment is parang 1 hour lang. Diba? Saglit lang. So, kailangan halfway done na yun. Tapos finishing na lang doon sa studio. Okay. Para kasi isushoot nila yun So, ang ginawa ko, ano ba madali? Gano'n lang yung ginawa mo? Ito lang. Maliit lang, parang 4x4-ish. Muka ng babae, random face. Ginawa ko, hinati ko sa into diamond shape yung babae. Para hindi ko kailangan gawin buong mukha. Buong portrait. Oo. So, half lang nung mata, half lang nung babae. So, yun kasi madali sa akin. Kasi stippling, tapos realism, familiar naman ako sa values. Tapos black and gray. Yun maganda. So, parang na-enjoy ko. Tapos nagawa ko ng 30 minutes. So, parang na-execute ko siya ng medyo maayos. Tapos 30 minutes lang. Mabilis lang. Sabi ko, wow, parang okay itong going style. So, eventually, yung mga design ko, ginagawa ko na ng shapes. Bali-bali ko na yung reference. So, nagiging contemporary na. Unti-unti. Tapos, ini-explore ko na yung effects. Glitch effect, ganyan. Hanggang sa, na-meet ko na yung bang.
Kasi sinabi sa akin ni Kuya Yok, follow mo to, Bang Bang NYC. Wow, andito lahat ng magagaling. Doon na talaga. Then, nakita ko si Oscar. Oo. Oscar Akermo. Shout out. Yes, sir. Actually, ang pinakauna ko nakitang gawa niya, yung Inidoro, Oo. na nilagyan niya ng mga graphics. Oo. Bro, sobrang, alam mo, akala mo mababasag, Oo. no? Tapos ang liit, sabi ko, shit, ang ganda nito ah. Oo. Mga minimalist pa rin kasi bang is minimalist. Nung nakita ko na yung mga contemporary na mga may outline na geometric, sabi ko, yun din, na-enjoy ko din yung maliliit na realism. Oh, parang, ayun, nun yung flow na, wala na, parang sabi ko, shit, ganda. Ito yung Diba? gusto kong ano. Amazing siya kasi may playfulness dun sa design na may, parang, avant-garde. Wala siyang rules na contemporary na walang ikaw bahala. Alam mo yan? Be creative. Alam mo yung freedom to create visually. Yung, alam mo yan, bahala ka na kung anong gawin mo tapos make it make sense, I guess. Kapag suot na. So from there, naglalaro na ako ng style ng effects. Digital na ako nito nag-effects kasi nakabili ka na ng iPad. Yes, nakabili na ako ng iPad finally. Kasi nga kumita naman 20,000 a week eh. Naka-iPad na. iPad. Oh, na-iPad na. So yun, yung iPad. Tapos nag-explore na ako ng effects, textures, ganyan. Nag-explore din ako ng abstract. Oh, okay. Nilalagay ko sa realism, abstract. Hanggang sa nung medyo kabisado ko ng effects, hindi ko pa rin na-vibe eh. Tapos yun nga, nung na-influensyahan ako, Oscar, tinatry ko lang maging another version of Oscar. Parang, alam mo yan, sinusundan ko lang mga gawa niya. Para sa akin, wala namang mali talaga na may idol kayo. Para din sa mga, di ba, Japanese Oriental, for sure, may mga, titignan din sila, inspiration yun eh. Yan, na-influence ka talaga doon. Tapos, paano naging, nakapag-decide ka na, ito na talaga yung gagawin ko. I mean, hindi ka naman sa don't get me wrong, baga, hindi naman masama na parang kaso ang na-feel ko kasi nun is, kung magiging kilala ako as parang another version of Oscar, is it worth it to even pursue? Diba? Kasi, then, hindi ka original. Kasi may issue nun dati, nakikita ko, may Facebook na ako nito eh. So, andun yung mga artist, community, lalo na Philippines. Mga artist talagang, walang originality, walang identity, walang ganyan. So, may hate. Alam mo yan? So, shit. May anxiety na to. Pumapasok na yung anxiety na hindi ako original. So, kailangan ko baliin to. Kailangan kong gumawa ng paraan na medyo malayo ako doon. So, yun. So, in-explore ko ulit. Tapos, nag-observe ako kay Oscar kung anong trip niya. Kasi alam ko naman na lahat gawin yung ginagawa niya. I mean, pero may certain dating eh. Na Oscar Akermo siya. Oo. So, inimagine ko, bakit kaya? Yun pala, hindi kasi siya nakatingin sa tattoo daw. Kasi minentor niya ako, di ba? Si 23. Kaklase kita. Classmate. Ayan, sabi niya, don't look at tattoos only. Diba? Tingin ka ng ibang art forms. Like digital, like tumingin ka ng, I mean, even signage siguro. Tumingin ka ng signage, tumingin ka ng structure, blueprint, kahit ano, tingnan mo lahat. Modern art, tumingin ka. So, don't just look at tattoos. So, kaya pala, na meron siyang mga nilalagay na gano'n. Elements na gano'n. And then, sabi ko, okay, gets. Now, hindi pa rin enough eh. Kumbaga, information na nasa akin, parang hindi pa rin enough. So, sabi ko, what's going on ba? So, since I love dressing up, I love fashion, I love looking at people dress up, So, medyo, gusto kong
pumasok ngayon sa aesthetic Oo. art. Oo. Sabi ko, paano ko incorporate yung aesthetic? Okay. At saka yung tattooing. Kasi Mm. sort of the same eh. Oo. Like, na-imagine ko nga at some point na yung mga taong, I mean, again, don't get me wrong, yung mga tao sinasabi, magpapatato sila kasi it means something, it's important, it's ganito, ganyan. Pero na-imagine ko, if it means a lot or it's important, why don't you just hang it on your wall? Yeah. Because if you wear it, Oo. then it's vanity na. Yeah. Diba? Yeah. So it is for forma. Mm. So, I mean, you can't deny. Pero I guess may ibang tao na iba rin yung reason or like don't agree with me on that one. Pero gets. So for me, main talaga na purpose ng tattoo is you wear it. Yeah. Diba? Mm. Kasi if it's for just the art, love for the art, you can just hang it on the wall, diba? Yeah. Pero kung isusot mo na, you want it incorporated to you, your Habang buhay mo na, personality, yun na yung character mo. you'll be seen as That a person na may ganun. Yeah. So, sabi ko, this is vanity. So, kailangan kong ganito stylish. Ganitong bagay sa'yo. May poporma mo to. May susuot mo to. Popogi ka dito. I mean. So, sa ngayon, lalo na, well, nasa isang class tayo. Yeah. For sure, ngayon, yung process mo is, titignan mo yung character ng tao, yung kliyente mo. Yeah. Yung body structure niya, basically, yung flow. That's why I always design on the day ng tattoo appointment. Hindi ako naggagawa ever ng pre-made designs. Unless it's for fun. For a model or something. Yeah. Kasi, kailangan ko makita yung tao. Oo. In person. In person. Kasi, yung height nila, yung build nila, character nila, how they talk, it also matters. Like, kapag so, ngayon, nasa position ka na yung most of the client mo ngayon is talagang they trusted you na talaga 100%. Ikaw bahala sa akin. Kasi what I did siguro para mapunta dun sa level na yun is siguro nag-ano ko ng boundary na ganito, bibigyan kita ng, kasi pag lumapit sila sa akin, kasi nagtiis akong walang pay para mabuo ko yung portfolio. Na nitong style na to yung gusto kong gawin. Trial and error. Pero as I go along, libre, tapos minsan discounted, tapos minsan... Pero binibuild mo na yun, pinipicture mo na, publish ko na, binubuo ko na. Tapos, eventually, mga tao, gusto ko na yung ginagawa mo. Tapos, ikaw na bahala. Yun, gusto ko yun. Tapos, pagka ako bahala, ayun. So, inaral ko muna yung lahat ng technical application ng machine, kung paano gumalaw yung machine, paano magpagawa ng blocks, paano magganyan. And then, tones, yung sa naman, values naman, inaral ko. Lalo na sa black and gray. Alam ko na yung anatomy before pa eh. Okay. Kasi inaral ko na yun nung bata pa ako. Kasi ito, sinabi ko to sa mga kila Kuya Ching, sa Infamous crew. Sabi ko, kasi tatanong sila eh. Sabi ko, siguro in microrealism, kasi natatanong sila about microrealism. Sabi ko, in microrealism kasi kailangan mong malaman. Actually, in conceptual microrealism, kailangan mong maging kabisado yung anatomy ng tao. Yeah. Para alam mo siyang itato at alam mo rin siyang ilagay sa tao. Kasi pag alam mo yung itsura ng katawan ng tao, alam mo kung saan ilalagay yung mga bagay. Yung nasan yung bone niya, nasan yung... alam mo kung saan mo ilalagay yung mga bagay. At the same time, kung yung tao yung idodrawing mo dun sa balat, kailangan alam mo rin yung tao. So, you have to know talaga the anatomy. Dun talaga all boils down talaga to knowing anatomy. Anatomy, for sure. Tapos from anatomy, and then style-wise, how they wear it, how to incorporate them to their personality, characteristics. Kaya kailangan ko rin ma-interview, kailangan ko makausap yung client kasi pag medyo ang vibe is alpha, kailangan mo ng alpha design. Na-design, I don't know kung nakita mo yung back piece ko na medyo military effect. Nakita ko. Yung may half bird, half airplane, half jet. Kasi the guy was medyo alpha yung dating.
So parang Pag nagsasalita okay. siya, Oo, oo. medyo proper Yeah. siya, medyo Actually, gentleman siya, ganyan. Actually, nakaka-relate ako kasi yun din yung mga nangyari sa akin yun. Well, di ba book in advance? Mostly kasi parang, yun nga, tiwala na tayo sa client eh. Minsan nga, ikaw na bahala eh. Nangyayari din sa akin na sobrang soft yung design niya sinend. Siyempre, di ba may mga reference sila. Pagdating niya bro, as in, sobrang manly niya tignan. Diba? Sabi ko, itong dragon na to hindi babagay sa'yo. So parang ganoon, di ba? Exactly. As an artist, kailangan din natin yan, importante yan, na pag inilagay na natin sa tao to, forever na yan, kailangan magiging character niya to. Di ba? Minsan kasi, ang gusto nila is influenced by others, pero hindi nature nila. Yes. Although, minsan mali din tayo eh. Kasi, pagka kunyari, yung gusto niya is yung talaga yung gusto niya, and then inassume lang natin how we see them, how we vibe them. Siyempre, we're just looking at the outside. Outside lang. Tapos yung narinig natin, malay natin kung The longer you have the conversation, the longer mo maintindihan siya. Exactly. At the longer na may oras kayong nag-usap, mas may execute mo na maayos yung design. Exactly. Process talaga siya. Nice. Tapos, ang next ko namang inaral is kung paano siyang gawing somehow parang alahas na lang nila. Kasi then kailangan bumagay sa personality, kailangan bumagay sa galaw nila. Yeah. Meron naman tatawang dancer. So, dahil dancer siya, kailangan niya flowy. So, medyo umalis ako sa comfort zone mo. Comfort na zone puro ko. Straight line, ganyan. Straight line, ganyan. Gumawa ako ng, I don't know if you're familiar with the art form, Suminagashi. It's like water art. Yeah. Ganun. Kasi flowy. So, pagka nag-move siya, nag-move din yung nag-complement kahit pa paano. So, depende. Tapos, from there, trial and error lang ulit. Actually, hanggang ngayon eh. I wouldn't say nga na I mastered it already. Yeah. Baka nga one day, iba na naman yung pagtripan ko eh. Kasi, ngayon, lalo na dito sa studio, may mga kasama ako dito na sobrang gagaling din talaga. Like, I would say, si Deo, na mas, Deo, may artist, diba? Mas grabe yung line works niya kaysa sa ginagawa ko. Kung, if people think yung lines ko is malinis, sobrang crispy, malinis, it's not. Wala it's pa nothing. Sa kanya. Wow. This guy talaga. Yun pala bro, parang, wow. Well, ngayon, talagang, from there, we flash, naging Nebula ka. Anong part na sa buhay mo na, okay, gagawa na ako ng sarili kong shop, tatawagin ko yung Cole Tattoo Studio. Sa yung transition nun, siguro ito na yung pinaka-last topic natin na gusto kong malaman from the transition na after nun, ngayon Cole Studio. Ano mo yan? Bali, ang nangyari kasi, matagal ng plano yan namin ni Jigger, yung sarili naming studio. Okay. Para makagawa kami ng sarili naming artwork, ganyan, sarili naming trip. Pero kasi, that time, wala man akong budget. So, nakiki-studio after studio lang ako. So, nung medyo na-establish na ako out there, may mga returning clients na ako, tapos medyo may mga articles na about me. So, medyo stable na, tapos medyo stable na rin funds. Sabi ko, baka it's time. So, pumunta si Jigger ng Manila. Tapos, nag-train kami nung isang style, yung conceptual nga. Actually, wala pang pangalan yung dati. Pero okay. Anyway, yun yung trinay namin i-pursue. Tapos, nung nag-start kami, ang pera ko lang talaga is 300,000. Yun yung pera ko sa buong buhay ko. Yun lang yung naipon ko sa buong career ko. Sabi ko, sige, ubusin na natin, pati pato na to. Tapos, so sige, buti na lang, I met my wife, Dre Palisa. Ano siya? Kasi may experience siya kasi yung family nila is may mga business, meron silang hotels, tas meron. So alam niya kung paano mag-business. Mag-run ng business. Kasi nag-try kami lang ng kapatid ko, nag-try kami mag-studio sa Palanan. Dito rin sa Makati.
25 square meter na Oo. studio. Sobrang liit. Mm. Tapos ako, si Jigger, tsaka si Jimby. Mm. Yun kami yung founding talaga ng Cole. Mm. Kami lang, tapos yung kapatid ko, tapos yung girlfriend niya. Tapos from there, yung mga payments, yung mga Di mo na- incoming and outgoing ng pera, Oo. hindi ko na control. monitor Mm. kasi nagtatato ako, busy ako. Tapos Oo. pumasok pala sa Gcash ko, hindi ko alam. Pero na-record ni JM, pero hindi niya sinabi sa akin. Pero Oo. basta, Shallow lang, parang nawawala bigla. all over the place kami. Tapos, nagagastos ko pa. Kasi akala ko pera ko. Oo. So, yun lang. Sabi ko, buti lang. Sabi ko, baka pwede mo akong tulungan. Sabi ko kay Dre. Tapos sabi ni Dre, sige, tulungan kita mag-organize. So, yun na. Pumasok na yung structure na meron ng sheets, meron ng accounting, may ganun na. Nakita mo na. Tapos, pinasok niya rin mga legal parts like permits, ganyan, yung mga BIR, of course, Taxes, everything. taxes, Yeah. everything. Ganyan. So, nakafocus na ako sa art. Mm. Kasi hindi ko na kailangan although nagmamanage pa rin ako, pero sa technicals na lang. Oo. Sa tattoo na lang. Oo. Pero, yung mga residents ko kasi is they grow with me. Mm. Kasi actually, I don't see them as they're working for me. Yeah. They're working with me. Yeah. Yun talaga dapat. Yeah. They're actually nga I'm not their employer. Mm. Actually, sila yung employer ng studio. Mm. Kasi yung studio yung hinire nila para mag-manage sa kanila. Mm. So, actually, the studio works for them. Mm. Yeah. So, not other way around. So, ayun. So, hindi ko talaga masasabi na ano siya, na alam mo yan, madali. Kasi, walang madali sa pagbubuo ng business, bro. For sure. Hirap. Hindi Kasi, namin alam ginagawa namin. Ako, yung sa Cebu, 12 years na eh. 12 years na, bro. Wow. Ganun din ako. Talagang, ganun din, nagagastos yung pera, habang nagmamatured ka na, shoot, kailangan ko talagang, kung gusto kong gawin to as much as I can, kailangan ko makontrol yung money in, money out. Yeah. Yun talaga. Kaya Tsaka you are blessed na may partner ka na marunong doon. Yeah. That's good. Actually, naging strict din ako sa sarili ko eh. Na, Mm. pera ng studio. Yun talaga. Kasi, kapag hindi, dinadaya ko sarili ko. Yes. Kung mangyayari ulit yung problema ko dati. Mm. So, it only grew because of that. Because of discipline. So, I had to, alam mo yan, mag-set ng boundaries sa sarili ko. Yeah. So, may cut lang ako, 50%. Same tayo 50%. Ganun talaga. Kahit nga dito sa Manila, talagang I treat myself na employee lang din ako eh. Na I'm just part of this, you know. Yun. Galing. Well, lesson learned, wala na, all business talaga kailangan ng discipline. Yeah, discipline. Pag wala kang disiplina sa business mo, kahit anong business mo yan, nahirap. Hindi mo na talaga minsan na kokontrol lahat. And syempre, may mga bayarin, may mga, once you open a business, talagang commitment siya eh. Di ba? Sabi ko nga lagi, parang anak ko yan eh. Di ba? Yep. Na hindi mo naman pwedeng magutom yung anak mo, di ba? So gagawin mo lahat, no? So yun yung parang nangyari sa'yo. Oo. Pero ang ginagawa ko kasi is parang tinitreat ko yung Cole as ano ba? Kasi dapat ano siya ibang entity. Alam mo yan? Like, hindi siya sa akin. Oo. Kumbaga, tattoo artist ako dito, tapos kung ano lang yung nagagawa kong tattoo, I get 50% of that. Yeah. Tapos, yung studio is something na parang bahay. I get You know how, what you mean kasi ganun din yung treat ko sa business ko. Yeah. Sa Cebu, ganun din kasi yun nga natutunan na nga natin na yung pera ng negosyo sa negosyo yun. Tayo blessed pa nga tayo eh kasi tayo yung owner. Tapos kumikita pa din tayo aside that. Ang maganda kasi ang ginagawa ko kasi sana is I don't treat Cole as
I don't focus on the business part. I focus on the art part or like sa creative part or sa pagiging artistry part. Kasi may structure na ako eh. Ginawan ko na ng paraan yung business side eh. Kumbaga may mga managers na, agents na ako online na sumasagot ng inquiries. Tapos marketing team, meron na rin. Tapos videographers, everything, editors, lahat. Meron nang gumagawa nun for me. So ngayon, nakafocus ka sa art. I focus lang sa art. That's good, bro. So, yung kita or yung growth nito is, kumbaga parang by its own na. Kumbaga kasabay lang din ng growth naming mga artists. So, you see how dati pangit yung gawa namin nung early years. Actually, 3 years pa lang to eh. Baby pa nga rin to eh. Nung first year namin, yung mga gawa namin medyo hindi pa kasing level nung ngayon. Kasi as our skills grow, nag-grow din yung Cole separately. Yeah. So, para sa'yo, parang si Cole, to be honest, the way I look at it, parang si Cole yung business mo. Yeah. Tapos ikaw as a brand. Ikaw kasi as a brand ka din, bro eh. Yeah. Ang sinasabi ko sa lagi, yung business ko is Redeem. Tapos ako, I'm also a business by my own. No? Parang sabay kayong mag-grow. Parang mag-grow ako, tapos alam ko mag-grow din tong negosyo na to. Kung gagalingan ko. Diba? Kasi magdidepende sa taong nasa inside eh. Kung hindi lahat nag-grow, so for sure walang mag-grow na brand. Kumbaga parang sumusunod na lang yan kapag okay dito eh. Yeah, ang para sa akin, pinaka-core talaga sa, lalo na tattoo shop, pwede kayo mang maraming pera, tapos bigla ka nag-boom ng sobrang gandang shop. Pero walang heart yung sa loob ng core ng isang brand. Alam mo yun? Para sa akin talaga, lagi kong sinasabi sa mga artists na kailangan tayo mag-grow, kailangan tayo mag-communicate every day. Kailangan may isang mindset tayo as a brand, nasa isang brand. Kailangan same tayo ng mindset. Yeah. Diba? Kasi kung hindi ka kagaya ng mindset ko, maiiwan ka. Di ba? At wala tayong oras mag-antay. Kasi kailangan, mahirap kasi kung may bibitin ka eh. Di ba? Unlike tayong lahat, paakyat, dinakakit lahat, di ba? Yeah. Although, sa umpisa, sa early stages, kailangan ko magbitbit kaya meron kami training program talaga. Normal yun. Kaya rin kami hindi makapagparami ng artist kasi may stages ng training. Bago hindi kami basta-basta makahire. Same. Ang hina-hire namin is professionals na hindi ground zero. So, dating nasa walk-in, tapos papasok dito, mag-person isang style. Yun yung mga tinitake namin, tapos dadaan mo na siyang trainee, and then eventually magiging junior, and then magiging upcoming senior, bago maging senior. Tapos iba-iba rin din yung cuts. Yeah. From lower cut, tapos to that's higher, good. and then Good iba-ibang level. Yeah. Para at least, yung artist may goal. One day, mag-ano na ako. Pagdating niya sa senior level, kaka-ring na siya, tapos, yun na, parehas na siya ng price range ng ibang artist, ng mga seniors. Tapos, at the same time, kailangan namang i-build ngayon ng studio yung branding niya, personal at saka ng gawa niya. That's good. Kasi ang ginagawa ng studio is just to sell. Business side. Ima-marketing ka lang ng studio eh. Ikaw pa rin yung may control kung anong output mo eh. Yeah. Kapag ginanda mo yung gawa, edi mabibenta ng studio. Pag hindi, edi wala rin. Yes. Same yan sa ads. Like, you can run ads, like million pesos ads, all you want, pero walang balik. Kasi kung hindi talaga gusto ng mga viewers yung nakikita nila, hindi talaga nila bibili. Yeah. Ang iba nga, walang ads, daming kliyente. Di ba? Diba? Kasi gusto nila eh. Yeah. That makes sense. That's good. Yeah, bro. So, well, ngayon, I would say, ang ganda ng marketing nyo. Consistent kayo sa artist to artist point of view. And parang, ang galing ng marketing. To be honest mo, na-inspired ako sa mga nakikita ko sa online. Lalo na ngayon, dito ko sa studio nyo. Na-inspired ako, bro. Gusto kong sabihin yan kasi ayoko mag-lie. Na-inspired talaga ako. Appreciate. Nakikita lahat. Especially, galing tayo sa isang class. No, parang, classmate. Yeah, classmate. Tapos, yun, yung style din na gusto natin. And natutuwa ako na parang, hindi na, noon kasi pag ina-upload mo yung style na yun,
parang, ano to? Parang hindi pa. Ang Ah. ilang beses, bro, na, Mm. ilang beses na ipupush ko yung sa dito. Ayaw talaga nila. Natutuwa ko na, okay, parang, okay, nagiging normal na to, na ganito, Na parang, ayos yung ginagawa nyo. I would say, props sa team mo, props sa, Thank you so much. sa career mo, at sa, sa buong artist na, behind nitong call studio, bro. And yun, hindi na natin patatagalin to. Thank you so much, pero humaba. Last lang, bro, kung may sasabihin ka sa audience natin, whatever advice na experience mo lahat and your career right now, ano yung mga advice mo sa mga tao? Siguro, ang advice ko lang sa mga tao or sa mga gustong maging tattoo artist or like gustong mag-pursue ng career ng tattoo is kailangan talaga focus ka lang sa kung anong gusto mo. Kung tattoo artist ka na ngayon na may gusto kang design or like style, stay there, magtattoo ka ng libre. Kasi madali lang eh. Actually, magtattoo ka ng libre, magtattoo ka ng mga taong gusto magpatattoo. Even kung kailangan magbayad ka sa kanila ng something para matatawa mo sila, basta mai-post mo sila, be consistent lang. Susunod yan. Yeah. Magiging, andun yan lahat. Success, money. Yeah. Pero syempre, kailangan mo pa rin ng structure. So, eventually, pag andun ka na, aralin mo naman yung ibang parts, like yung business part, saka yung structure talaga. Kailangan talagang sistema. Kasi pag walang sistema, bagsak. No? Oo, ganun talaga ang papuntahan nun. Kasi kagulo yan eh. For sure. Lahat talaga may structure. Kailangan talaga may sistema. Yun talaga yung reason. Saka discipline. Discipline, Yes, sir. Ayan na tayo. Yes, sir. Let's go. So, nice yun, bro. Thank you. Parang bilis ng oras, no? Ayan, hindi ko na malay. Feeling ko mahaba eh.